Ngayon nga masaya na naman yung bunso ko. Yan. Nakagala na naman kami. At yun, dadaan sana kami sa simbahan. At kaso, nagmamadali na tong isang to. Daan sana sa simbahan para makapagpasalamat sa taon nito. Sa dami ng blessing na dumating sa atin. Siyempre, para din ipanalangin yung magandang kalusugan ng aking buong pamilya, kamag-anak, nanay, tatay, lahat po. Kaso nagmamadali yung isang to. Gusto na mag-mall, di ba? Kaya nandito kami ngayon sa Helsinki, sa city. Yan. Yan nga tayo namili ng mga Asian food na pang Pilipino. Yan, Pilipino. Yan yung flag natin. Bisitahin nyo yan dito sa Rauta. Sa baba lang po yan ng Rauta. Yun. At yun na nga. At pag-usapan na rin natin yung part 2 nung usapan natin nung nakaraan regarding dito sa Finland. Bakit wag Finland? Yun, nang hindi pa natin napag-uusapan yung cost of living dito. Napakamahal po ng cost of living dito sa Finland. Kaya kung nagbabalak po kayo magpunta dito sa Finland, dapat po talaga meron kayong ipon. At dapat din, meron din po kayong part-time job. Tulad sa akin, ang family ko po is, number of ano po kami, 5 po kami lahat sa bahay. Ang inuupahan naming bahay is more than 1,000 euro po a month. Yun, hindi pa kasama dun yung tubig, yung insurance, saka yung bayad namin sa internet. Yan. Kaya dapat maglaan kayo talaga o meron kayong budget pag nagpunta kayo sa Finland. Kasi nga po, mataas ang cost of living. At yun pa, yung mga tanong sa atin, kung meron na ba rito mga hiring. Sa ngayon po, mataas po ang unemployment rate dito. Ibig sabihin, marami pong walang trabaho. Kaya kung magbabala kayo mag-apply dito sa ngayon, sa Finland, mahihirapan po kayo, lalo na kung hindi kayo skilled worker. Hindi wala pa pong hiring yung mga cleaners, yan. Especially cleaners, wala pa pong hiring. Kaya abang-abang na lang po muna kayo doon sa ating Facebook page na Mike in Finland. Kasi minsan nagpo-post tayo doon. At dito rin sa ating YouTube channel. At yun, meron sa atin isa nga palang nag-chat sa atin. Ang sabi niya sa atin, Sir Mike, hindi ko na lang siya papangalan. Sir Mike, sabi sa akin, Sir Mike, believe ako sa inyo na kaya ninyo nakunin ng pamilya nyo kahit marami kayo. Samantala daw, yung kanyang asawa, magkatatlong taon na ata dito. Parang magkatatlong taon na nga. Yun, 2.5 years na raw ata, sobra rito. Hanggang ngayon pa rin daw, hindi pa rin nakukuha yung sila. Meron daw silang 2 anak, saka yun nga siya. Gusto nga raw nilang pumunta rin dito para nga manirahan na rin dito sa Finland. Ang sabi ko naman sa kanya, higit pong yung nakikilala ang inyong partner o asawa na nandito sa Finland. Kung alam niyo pong nagsusumikap, masipag, makukuha nila kayo. Pero para naman po sa akin, para lang po sa akin, advice ko lang po, wala po akong karapatang makialam sa ganyan kasi mas higit po ninyong kilala yung inyong mga partner. Kung masipag ba siya, determinado ba siyang kunin kayo. Ang sabi niya kasi sa akin, isa lang kasi sir ang trabaho. At yun, wala raw siyang ibang post yung asawa daw niya na wala ibang post kundi kasayahan, yun, yung mga hilig daw sa inuman, hilig sa party. Yun, sa mga ganun kasing part, hirap nang makialam dyan kasi dapat kayong dalawa po yung magpartner ang nag-uusap kung ano yung plano niyo sa buhay. Or kaya kung ano yung gusto nyong pangarap para sa inyong pamilya. Kaya ako kasi, magkakaiba kasi, hindi niyo pwedeng ikumpara na bakit ikaw Sir Mike, nadala mo yung pamilya mo dyan. Magkakaiba kasi. Kaya, yun, ang may advice ko lang po sa inyo pong mag-asawa, pag-usapan ninyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin para po makarating dito sa Finland. Yun ang pinaka-the best part para po makarating kayo dito sa Finland. Yung kailangan parehas kayo ng kagustuhan para pag dumating yung panahon na mag-a-apply na kayo, madali na lang sa inyo. Saka yun nga, ipon. Kasi hindi pwedeng wala kayong ipon dito. Mataas talaga yung cost of living. Yun. Napag-usapan natin yung cost of living, yung pamumuhay dito sa Finland. At saka yung i-add ko na rin po yung mga benefits nga. Yun nga. Yun, meron kaming bakasyon na 24 days. May bayad po yun. Winter leave na 6 na araw, bayad din po yun. At ano pa ba? Yun, sa government naman, nasabi ko na rin po doon sa first vlog ko na ganun nga po. Yung pamamalakad ng gobyerno rito, maganda talaga kasi
pinahalaga nila talaga yung mga taxpayer or yung mga tao nakatira dito sa Finland. Talagang ano sila, talagang maasikaso sila sa mga mamamayan nila dito sa Finland. Kaya po, maunlad to yung bansang ito. Kaya yun lang pong mai-add ko sa ating part 2. And also, pala, i-add ko na rin po sa mga kapwa kong OFW na nasa Europe kayo, nasa US kayo, nasa Canada, Australia, UK, at nagpapadala kayo ng pera sa Pilipinas. Ang i-advise ko po sa inyo na gamitin nyo po yung remittance app na TapTapSend. Yan, wala po kasing bayad dyan. Matagal ko nang gamit yan. Wala yung bayad kapag pag nagpadala kayo sa inyong mobile wallet tulad ng GCash at Maya. At hindi pa yan may makukuha pa kayong 15 euro na bonus pag ginamit nyo yung promo code na Mike in Finland. Kaya ikaw kababayan, kung nasa bansa ka or nasa lugar ka ng mga binabanggit ko, i-download mo na yan at wag mong kakalimutan yung promo code na Mike in Finland. Yun lang po. Kaya ang lagi po pinapaalala ni Kuya Mike, put the God first. Maraming salamat. Abi, bye bye!